Dating patambay-tambay, walang inaalala sa buhay, at tulad ng maraming kabataan na petiks lang sa pag-aaral, ay wala siyang iniisip kundi ang sarili niya. Pero nagbago ang lahat. Ngayon, sa dami ng hamon ng buhay, natuto siyang lumaban. Sa edad na 28 years old ay saka pa lamang siya nagtapos ng high school. Delivery driver, raketero at estudyante sa umaga at dakilang tatay sa gabi. Siya si Ace Importado at ito ang kanyang kwento. At kasama na po natin ngayon si Ace Importado, isang delivery driver, performer, at most importantly, isang amang nagsusumikap para sa kanyang pamilya. Welcome sa Kada Umaga, Ace. Magandang araw po. Naku, maraming salamat at alam kong napaka-precious ng oras mo. Ang dami-dami mong pinagsasabay. Delivery rider ka na at pinagsasabay mo pa yung pag-aaral. Yes po. Kamusta ang buhay? Oh, grabe, mahirap. Mahirap yung buhay pero kailangan pong laban lang ng laban eh. Oo. Hindi ka pwedeng sumuko, laban lang po. Oo, hindi ko ma-imagine kung paano mo sinaschedule, paano nag-uumpisa ang araw mo? Yung daily routine ko po kasi, every morning, naayos ko po yung anak ko bago pumasok sa school. Pagiging ama muna ako, yung morning na yon. Tapos may maliit po kaming tindahan ng almusal. Tutulungan ko po yung asawa ko. After nun, ihatid ko na po yung anak ko. Then, pagkatapos ko po diretso na po ako ng biyahe as a Grab rider naman po. After naman po nun, 7:30 a.m., mag-start na po yung online class namin. Magsusuksok na po ako ng headset dito sa tenga. Habang buwabiyahe, naka-headset na po. Nakikinig ka sa discussion po. Sa discussion ng teacher. So, is from 7:30 hanggang 5 p.m. ang klase mo. Yes po. So, the entire time na nagde-delivery rider ka, nakikinig ka lang sa mga sa kay professor. Yes, sa discussion po. Habang nagde-deliver po ako. Naka-online class po ako, nakikinig. Ngayon, syempre, kailangan, hindi man pwede sa klase na puro kapakinig ka lang. Hindi, correct. May dala po ako laging notebook sa bag ko. Ha? Tapos, nagmo-motor ka, nagno-notebook? Hindi po, habang natrahin ako. Naiyak si Ace. Bakit ka naiyak, Ace? Sakripisyo kasi sa sa pag-aaral. Habang nagda-drive po ako, gigilid lang po sa gilid. Tapos habang nagdi-discuss, may deliver po ako, pinaghihintay ko yung customer ko. Tapos nagda-notes po ako ng mga kailangan i-notes para lalo ko matutunan yung mga gusto kong pag-aralan. Oo. O paano sa mga pagkakataon, Ace, na kailangan mong sumagot? May graded recitation or may exam? Lagi po akong lagi po kasi dahil ako po yung pinakamatanda sa klase, 28 years old, senior high school. Ako po lagi pinaglilid ng prayer. So, habang nagmamotor... Ay, kailangan mo yun talaga. Yes po. Habang nagmamotor, gilid po talaga. Doon, po ng matahimik na lugar, prayer po. Tapos yun, nag-start na ulit, motor na po ulit, drive na ulit. Paano nga pag may class participation, bukod sa prayer, halimbawa may graded recitation or may exam? Nakakapag naman po. Nakakapag-participate naman ako. Yun nga po sa mga exam na tulad nung may dala ko notebook, kailangan ko may time po na stoplight. About 30 seconds, 40 seconds. Kailangan mabilis po yung ginagawa ko. Magsulat po agad. After po nun, pag di natapos, saras, lagay sa bag. Tatawid lang po ng stoplight, then gilid po ulit. Continue na po kung ano yung ginagawa. Okay. Kamusta naman ang mga grades mo, Ace? So, nakakatuwa kasi galing po ako ng alternative learning system. Pero nung nag-grade 11 po ako, nag-top 6 po ako ng first grading, nag-top 2. Wow! Nag-top 2 nung second, nag-top 3 nung third, and top pa rin po nung fourth grading. Tapos ngayon po, grade 12. Sana po. Ganun pa rin po. Wow! Nakakahiya naman dun sa mga talagang naka-full attention, di ba? Nasa bahay nila, nakikinig, nakaupo lamang. Ikaw pinagsasabay mo, tapos nakaka-top ka pa ng nangyari klase. Na po kasi sa akin na yung naramdaman ko na yung hirap, yung mga sinayang kong panahon nun. So sabi ko, ito nahawa ko na, hindi ka nasasayangin pa. Oo nga, isang galing. Bakit nga ba na-delay ang iyong pag-aaral, Ace? Nung po kasi, nung kabataan po, tambay.
Tambay po, napabarkada, then natutong sumayaw, gabi-gabi hanggang madaling araw laman ng mga dance contest sa iba't ibang barangay. So may time na hindi ko na kayang pumasok sa school, natutulog na po ako sa klase noon, nung high school ako. So nangyari din po, na-drop na po ako, and patuloy ko lang po yung pagsasayaw ko. Na hanggang ngayon naman po, nagamit ko rin naman po as a talent performer po. Pero sa ngayon, talagang naiaayos mo na yung pagkaka-prioritize mo ng iyong mga ginagawa sa buhay, no? Yes po. Bali kasi meron na po akong anak. 10 years old. Gusto ko kasi maging role model sa kanya. Gusto kong makatapos para kung pakita man lang niya yung papa niya, nakasabit din yung picture sa wall. Graduate. Sarap. Parang gusto kong maramdaman yung feeling na gano'n. Oo. Meron bang pagsisisi, Ace? Dalawa po, ma'am eh. Merong nagsisisi, tsaka hindi. Nagsisisi kasi kung ginawa ko sana yun, malamang uniformado ko o professional na po. Pero yung sa hindi pagsisisi kasi, kung hindi ko rin po ginawa yung mga dating ginagawa ko, baka hindi ko po nakalala yung wife ko, tsaka hindi kami nagkaroon ng anak na mahal ko. Kapag pumapasok kayong bareho ng anak mo, si Prince na 10 years old, tapos ikaw, Ace, hanggang ngayon, nagtatapos pa rin ng pag-aaral at 28. May nararamdaman ka bang hiya kahit papano? Yung ano po, ma'am, sa totoo lang, may hiya, hindi talaga mawawala. Kasi lalo nung first day of class, pagpasok po namin ng online class, yung profile picture ko po kasi sa Google, nakapang-graduate na kulay blue kasi nga alternative learning system. Ang tahimik po nung klase, nung nagsalita ako, good morning sir, kala po ako po yung teacher nila. Tapos nagkaroon din po kami ng school activity. Pagpasok ko po, yung mga gwardiya po, ang assist na assist sa akin. Faculty po. Hindi po, sabi ko, student po ako. Pero yung hiya, di ko na po tinitignan yun eh. Natitignan ko lang yung positive side ng yung kakalabasan ng ginagawa ko ngayon. Oo. Ito ba'y tutuloy-tuloy mo, Ace, hanggang kolehiyo? Yun po yung pangarap ko. Ipipilit ko po hanggang sa kaya kong mapilit na makapagtapos ng kolehiyo. Pero kung di man pala rin, makagraduate ako ng senior high school, maraming salamat. Mapakita ko lang sa anak ko talaga na graduate ako. Oo, alam ko, ang dati mong pangarap ay mag-take up ng criminology at maging alagad ng batas. Yun po. Ano bang game plan natin ngayon? Sa pinaka-game plan ko po kung sakali po na makapagpatuloy sa college, makapag-criminology. Hindi na po kasi paabot yung age ko sa PNP kung sakali. Pero meron mga ibang agency na law enforcement din na tumatanggap ng mga 30 pataas. Gusto mo pa rin pagpatuloy? Hanggat kaya po, pagpapatuloy po. Oo. Kamusta naman ang pagiging delivery rider, Ace? Masaya po. Alam kong pantawid lamang to, natutustusan naman lahat ng mga pangangailangan ninyo. Opo. Bilang sa delivery rider, doon po namin talaga kinukuha lahat ng mga gastusin sa araw-araw. Wow. Kaya naman po. Awa po ng Diyos. Salamat po. Pero anong klaseng dedikasyon yung kailangan para lamang matustusan ang pangangailangan ng isang anak mo tsaka ng asawa mo? Yun po. Kailangan pong ibuhos kung anong kayang ibuhos na buong dedikasyon. Kasi pag petics ka dito sa larangan ng delivery industry, nakadepende ka po kasi sa amin kung magkano kikitain namin. Dahil freelancer nga lang po kami. So, kung tamad ka, wala kang kikitain. So, kailangan mo talagang ibuhos kung ano yung pwede mong ibuhos sa dedikasyon. May time, tumatagal po kami minsan ng 12-15 hours sa kalsada. Diretso? Opo. Bali yung half doon, kasi kasama pang online class. Yung online class. Yes po. At 7 days a week? Hindi Yes. Ano po? Yung biyahe ko po. Opo. Oo. At saka, mag-ingat ka naman, Isa, kasi may pinapakinggan ka, may sinusulat ka, sumasagot ka, nag-iisip ka, distracted ka habang nagmomotor. Opo, pero ang ano po, once na may online class na po ako pa nagdi-deliver, mabagal lang po talaga yung yung takbo ko. Tapos ano pa rin po, alerto lang lagi. Tama. Tsaka mag-ingat. Oo. Bukod sa panganib na kaakibat ng pagmomotor, ano pa yung mga problema sa pagiging isang delivery rider? Ano po, yung kadalasan na problema ng isang delivery rider,
yung pag kami yung naloloko or na-fake book kami. Kasi kung alam nung iba, akala nila hindi namin pera yun. Pera po namin yung pinang-abono nun. Tapos, pag naloko lang kami, kunyari yun lang po yung puno namin, buong araw na po, wala na po kami pera, napang-abono na po namin. So, yun yung pinakamasakit sa part ng delivery Nangyari rider. na yun sa'yo? Opo, nangyari po sa amin nun. Madaling araw, ang pera ko po 500 plus. May pumasok sa akin na booking sa bucket na manok. Hindi po siya nagpakita. Then, pero kinabukasan po, feeling ko po ang yaman-yaman ko po nun. Kasi almusal ko po manok, tanghalian ko manok, hapunan ko po manok. Ang sarap po ng buhay. Pero wala po akong pera. Oo. Kasi that's more, ano pa yun, super higit sa talagang ginagastos mo para sa, Yes po. sa pagkain ninyo. Yes po. Tapos ganun din sa mga, pero meron po kami kasing mga kasama, may grupo kami na kunyari, once yung isa na fake book, magtutulong-tulong na lang kami para pag-ambagan yung mga nasayang na pera para sa kanya. Para mabuo ulit yung pinang-abono niya. Para tapos meron yung kayong food, co-op, pag-aanoan na lang po namin. Hati-hati. Yes po. Grabe, Tulong-tulong para may na lang po. konting insurance kayo, Opo. ano? So, kailan ka ba nagkakaroon ng panahon para sa yung anak, si Prince, at sa iyong asawang si Jennifer? Everyday naman po. Everyday, hindi ako pumapayag na hindi ko siya makakabanding. Meron po kami, lagi po kami nagsasayaw, nagti-TikTok po kami pareho, nagkukulitan, naglalaro. Kasi kahit sa akin kasi, kahit ang dami kong pinagagagawa sa buhay, gusto ko iba pa rin kasi yung impact sa anak ko na nilalaro siya ng papa niya, nakikipag-banding sa kanya yung papa niya. Na hindi ko naman Kung tutuusin, napaka-blessed ng asawa mo at ng anak mo na magkaroon ng amang katulad mo. Kasi yung mga ibang, komportable nga yung buhay or medyo may kaya, pero wala namang panahon para sa kanila, di ba? Yes po, kaya yun lang po yung sa akin kasi hindi ko po naramdaman nung broken family po kasi kami. So, hindi ko masyado naramdaman yung pagmamahal sa papa. So, gusto ko, ayoko na maramdaman ng anak ko. Kaya bunubuhos ko lahat ng pagmamahal sa anak ko. Oo, napaka-blessed nila sa'yo, Ace. Alam kong anong pangarap mo para sa kanya. Kung pwede mo siyang bigyan ng payo. Kung bibigyan ka ng payo, anak ka. Anong sasabihin ni 10-year-old Ace kay 10-year-old Prince? Pahalagaan yung pag-aaral. Mahalin mo kung ano ginagawa mo palagi. Basta nasa tama, susuportahan kita. At sana makapagtapos ka ng pag-aaral hanggat kaya ni Papa. Lalaban tayo. Pagtatrabaho at magtatrabaho. Wow, ang sarap naman pakinggan nun. Gusto kong marinig ang tinig ni Jennifer, kanyang misis, tsaka syempre si Prince. Prince, ikaw muna. Meron ka bang gustong sabihin kay Papa? Ano masasabi mo kay Papa na lahat ginagawa para lang mabigyan ka ng magandang ehemplo, mabigyan ka ng magandang kinabukasan? Maraming salamat po sa lahat ng ginagawa niya po sa akin. Nakikinig ka ba lagi kay Daddy? Opo. Anong favorite mong ginagawa kasama si Daddy? Nagpapanting po kami. Oo. Sino mas magaling na dancer? Ikaw o si Daddy? Siya. At si Jennifer, anong klaseng asawa naman si Ace sa'yo? Napaka-diskarte po niya. Sobra. Kasi sa totoo lang, struggle po talaga kami ngayong taon. Nawalan po kami ng pangalawang anak. Oh, I'm sorry Then, to hear that. nakita niya po kung gaano ako nang hina. Pero siya, never po siyang napanghinaan ng loob. Siya pa po yung nagpapalakas ng loob ko araw-araw. Tas, grabe po kasi sa umaga po, meron kami maliit na almusalan. Gigising po siya ng madaling araw, 3:00. Tapos pagdating naman po ng 5, ihatid niya sa school yung anak namin. Tapos diretso biyahe na siya. Tapos papasok pa po siya sa school niya online.
Tapos, susunduin niya po ulit yung anak namin. Tapos, ako naman po, ihatid niya rin po ako sa trabaho. Kasi sales clerk po ako. Tapos, after naman po, nung biyahe na po siya ulit, papakainin niya po yung anak namin. After nun, susunduin niya po ako ulit. Sobrang struggle po. Dumating nga po yung point na pag may klase po siya, face-to-face, kaso may anak po kami na susunduin niya, ina-adjust niya po. Ina-adjust niya po yung sarili niya. Kasi wala pong ibang mag-aasikaso. Alam ko, sobrang dami na nung natin, pinagdaanan. Malayo na, pero alam kong malayo pa. Kaya thank you kami sa'yo kasi sobra po diskarte niya bukod sa dancer, singer. Nagbablog-vlog din po siya. Tapos, ang dami niya pong ginawan ng mga jingle na ang laking tulong din po sa amin. Kasi nung nag-struggle po kami, wala po kami ni isang nalapitan, kundi kaming 3 lang. Wow. Kaya po sobrang thank you. Mahal na mahal kita. So, supportahan kita hanggang sa mga kaya ko. Mahal ko kayo ni Prince. Aww. Grabe naman kayo! Nakaka-touch naman at nakaka-inspire ang kwento nyo is, ano naman ang promise mo sa mag-ina mo? Yan, pangako ko lang sa inyo. Hanggat nandito ako, habang nabubuhay ako, di kayo magugutom. Lahat gagawin ko. Lahat pagpe-performan ko, lahat ng pwedeng pagkakitaan sa salihan ko. Basta lang kayo magutom. Mahal na mahal ko kayo. Nandiyan ang determinasyon, ang lakas ng loob, ang tiwala sa Panginoon. Tapos, napaka-talented mo pa is, marunong ka sumayaw, marunong kang mag-voice over talent. Lahat po. Seasonal po yung talent ko minsan eh. Ano ibig sabihin ng seasonal? Hindi po. Napakagaling ko. Para sa akin po kasi multi-talented na ako kasi pagdating ay November po, gumagawa po ako ng mga prosthetic para siyasali po namin sa contest. Basta po lahat nga pwede ng salihan ko talaga. Para lang tapos pagdating naman po ng Mayo, yan po, bakbaka na po ng mga contest ng mga Got Talent. Yun naman po yung ginagawa ko. Tapos pagdating naman po ng January, ano ba ginagawa ko January? Basta iba-iba po, every month po, meron pong racket, may racket po ako na mapapasok. Ginagawa ko po. Tapos yung, ito po, nagka-voice actor po ako. Oo nga. Yes, ma'am. Balita ko, sino-sino bang nagagaya mong boses? Nagsisimula po ako, una ko pong ginaya tatay ko. Okay. Hindi namin nakilala tatay mo. Hindi namin alam kung gano'n yung last po na contest sa sinalihan ko, first time contest ko po yun. Pero dati po nakapag-voice talent ako ng training video. Tapos sabi ko, parang kaya ko naman manggaya ng boses. Okay, Nag-Fernando po Junior po ako. Alam nyo mga kababayan, maraming salamat sa pagtangkilik sa kada umaga. Pasensya na, napuyat ng kagabi. Pwede. Alam mo, you can think of it as diskarte, but also you're very talented. Tapos, gumagawa ka pa ng jingle. Yes po. Ito pong Barangay NSK election, sobrang laking tulong sa akin. Umabot po ng iba't ibang parte ng Pilipinas. Meron ako taga Mindoro, Marikina, kung saan-saan po. Na-repair lang din Talaga po. namang ginagamit mo ang lahat ng God-given talents mo as much as you can. Yes po, para magamit, tsaka para kumita rin po talaga. Oo naman. Meron ka daw jingle na ginawa para sa amin, totoo ba? Gagawan po natin. In-on the spot ko naman si Ace. Ace, hindi ko alam, hindi ko maintindihan kung paano ka pa hindi magtatagumpay. Sa dami ng talents mo, sa ganda ng attitude mo towards life, tapos sa ganda ng puso mo. Kaya, Sana po. just keep on fighting. Laban lang talaga at huwag ka mawawala ng pag-asa. Yan po yung sa akin, laban lang. Oo. At ngayon na na-share mo ang buhay mo sa ibang tao, mas marami ka pang mabibless at mai-inspire. Yes po. Maraming salamat, Ace. Thank you po. At salamat din kay Prince at kay Jennifer. God bless you guys. Baka gusto mong imbitahan ng ating mga kada na suportahan ang iyong social media accounts. Yes po.
So mga kada, yan. Please like, follow, and share my Facebook page, Papa Moto. Nag-upload po ako doon ng mga masasaya at mga inspiring na video para sa mga katulad naming delivery riders. Oo. At para naman sa mga umu-order dyan, abay, panindigan nyo naman mga order nyo para hindi nyo pinag-aabono at pinakakain ng manok all day long ang mga delivery rider na sumasalo ng mga order nyo hindi pinaninindigan. Maraming salamat, Thank you po. Maraming salamat po. God bless you. May jingle nga ba? Ano? Yes, ay, meron daw eh. Sige po. Sige nga. Go for it. Si Ma'am Pia, Emma at Diana. Okay. O mga kababayan, andyan na ba kayo? Dahil nandito na ang programang sa inyo. Kasama natin si Pia, pati na rin si Emma. Wag din natin kalimutan si Diana. Yay! Maraming salamat, Ace! At magbabalik pa po ang kada umaga. Baka palitan na namin yung jingle na. Yung song namin. May number po ako. Salamat, Thank you po. Ace! Importado, mga kada. Magbabalik pa po kami. Diyan lang po. Thank you.